And ngayon, itong proof of occupation. So ano-ano ba yung mga dapat ihanda as proof na kayo ay merong trabaho? COE, ito po yung Certificate of Employment. So syempre, dapat meron po kayong certification from your employer na talagang nag-work kayo sa kanila, ano yung role mo doon, ano yung job description mo, magkano yung salary mo, and then pirma ng employer. So, and then pwede nyo din pong ipakita yung company ID. So, for example po, binigyan kayo ng company ID na walang photo, hayaan nyo lang po yun, na ganun, na walang photo. Kasi ma-verify naman nila yun kung for example may dala ka ding contract, may dala kang certificate of employment, so ma-verify yun ng immigration na talagang nag-work kayo doon. So kung walang photo na binigay yung company ID, hayaan nyo na, wag nyo nang dikitan pa ng photo kasi possible na magkaroon siya ng issue sa immigration. And wag po kayong magdala ng fake na certificate of employment. Ma-verify po yun ng immigration. And meron na ding nag-share sa akin na yun yung naging reason ng offload dahil fake yung certificate of employment niya. So kung wala kayong work sa Philippines, wala kayong source of income, maghanap na lang po kayo ng mag-sponsor sa inyo na mag-provide ng affidavit of support. Wag na wag kayong magdala ng fake documents kasi magkakaroon lang kayo ng record sa immigration, and in the future, alam niyo yun, mahihirapan kayong mag-travel kasi nga nagkaroon na kayo ng record na may bit-bit kayong fake documents. So ayun, approved leave of absence, dapat maipakita nyo sa immigration na uuwi pa kayo kasi meron kayong work. So ngayon, kapag kayo ay government employee, for example, public teacher, so kailangan meron po kayong travel authority. Actually, may isa nang nag-share sa akin ito, public teacher siya, na offload. Ito yung reason ng offload niya dahil wala siyang travel authority. Wala siyang idea na kailangan daw pala. Kapag kayo po ay sa government po kayo nagtatrabaho, ito po yung pinaka-importanting document na dapat meron po kayo na maipakita sa Philippine Immigration. Kasi kahit na kompleto yung travel requirements niyo, kung wala kayo nito and nagtatrabaho kayo sa government natin dyan sa Philippines, ito yung magiging posibleng dahilan na hindi kayo makaalis. Now, kapag meron kayong business dyan sa Philippines, pwede nyo pong ihanda yung business permit and income tax return kung meron po. And then kapag kayo naman ay student, wala kayong work kasi nag-aaral pa lang kayo, kailangan meron po kayong school enrollment and validated school ID. Kapag student po kayo, almost the same lang po sa unemployed. Kailangan meron kayong sponsor, merong mag-sponsor ng travel nyo. So doon na papasok yung affidavit of support kapag sponsored yung travel. So ito na nga, kapag unemployed, importante na meron po kayong affidavit of support from your sponsor.